Magandang araw po. Kumusta na kayo? Sana ang taong ito ay maging mas mabuti kaysa dati. Kasabay nito, sana ay maging mas mainit din tayo sa ating ministries. Bueno, ang pag-usapan natin ngayon ay may kinalaman sa pananalapi ng iglesia. Tumutok po tayo dito sa Asin at Ilaw. Magbibigay ba o hindi? Madalas ito po yung dilema ng mga Kristiyanong naniniwalang sila ay kapos sa pananalapi. Ang nakapagtataka, meron ding maluwan naman ang pamumuhay, pero hindi nakakagawi ang magbigay sa church. Talakayin po natin ang paksang on giving money to the church. Ang magandang estado ng pananalapi ng iglesia ay mahalaga para po matustusan ang mga pangailangan ng church, di ba ba? Marami sa ating mga programa ang nagiging ineffective dahil under-finance po ang church. Uy bro, ang saya nung activity kahapon ah. Kaya lang, balita ko, konti lang daw yung mga batang nabigyan ng gamit sa orphanage. Oo nga eh. Nagtatampo nga yung mga di nabigyan. Eh kasi naman kukunti lang yung nalikom nating pera galing sa mga members eh. Ilan nga lang yung nagbigay. Bagay. Isa sa mga dahilan kung bakit may financial problem ang church ay ang kawalan ng pagtuturo ng Christian stewardship. Hindi natuturuan ng mga kapatid na magbigay sa iglesia bilang bahagi ng Christian lifestyle. O maaaring nagugat po ito sa mga maling paniniwala. Una po, ang pagtuturo daw ng pagkakalob ng pera sa church ay isang karnal o hindi spiritual na gawain. Ikalawa, hindi raw gusto ng mga tao ang katurong ito at maaaring sila ay umalis dahil dito. Mga kapatid, naniniwala ako na tinatanggap ng mga kapatiran ng pagtuturo tungkol sa pagbibigay. At kung sakali mang may mga taong sumasalungat dito, hindi po ito sapat na dahilan para hindi ituro ang katotohanan. Paano kung ayaw ding marinig ng tao ang katuruan tungkol sa impyerno? Ang paghuhukom. Hindi na rin ba natin itututuro kasi ayaw nila itong mapakinggan? Tungkulin po nating mga tagapangaral at mga church leaders na buksan ang topic na ito sa kongregasyon. Pero tandaan po natin na kailangan natin itong ipahayag na may kahusayan, may kaliwanagan, at higit sa lahat may pag-ibig. Posibleng ang dahilan ng di pagkagusto ng mga tao sa pagtuturo tungkol sa pagbibigay ay hindi mismo yung itinuturo, kundi yung, mga kapatid ko, yung nagtuturo. Maaaring nagiging tactless ang ilang tagapagturo o kaya sinasadyang patamaan ang mga nakikinig. Iwasan po natin ang bagay na yan. Ipahayag natin ang aral ng Diyos na may pag-ibig. Sabi nga po sa aklat ng Mateo 6:22-26, Lucas 6:38, lahat po yung tungkol sa pagbibigay, ituro po natin yan. Ang wika po sa Efeso 4:15, yung katotohanan, laging may lakip na pag-ibig kapag ito po ay ating itinuturo. Lalo tigit sa bagay po ng pagbibigay. Ang ating Panginoon Jesus, maraming beses niyang itinuro ang tungkol sa pagbibigay. Dahil alam niyang ang pagpapalaganap po ng kaharian ng Diyos, nandyan po nakasalalay. At ang pangangalaga sa mga anak ng Diyos ay nagre-require ng pera. So wala pong mali sa pagtuturo ng Christian stewardship. Kabilang dyan po ang pagbibigay ng pera sa iglesia. At bilang miyembro ng iglesia, tayong lahat ay dapat magbigay at huwag laging umaasa na lamang sa mga kapatid na maluluwag o may kaya sa buhay. Kortina, go. Luma na yung mga kortina natin, no? Paano kung papalitan natin yung mga kababaihan, magpa-project tayo? Daanan pa naman ang pangit. Ay naku, papaproject ka pa. Kung ako sa'yo, i-approach mo na lang si Sister Lina. Barya lang to sa kanya. Yung mga kortina na yan, laki kayo nang kinikita ng business nun. Nakakahiya naman. Sa kanya na nga lahat nagastusin sa church. Mga kabataan, sa kanya pa lumalapit pag may mga activities. Mga kapatid ko at mga kaibigan, pagdating po sa ministry of giving, importante ang equality and commonality. Ang kaloob ng isa ay kasing halaga ng kaloob ng bawat nagkakaloob. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 4:2, ipinapalala po sa atin dito ang isang katotohanan kaugnay po ng pagkakaloob ng ating mga pinagkatiwalaan Diyos sa atin. Wika po sa atin ng Korinto 4:2. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala ng bawat isa ay maging tapat. So, bawat isa. No? Kaya nga sabi dito, hindi naman po yung quantity ang basihan natin, kundi yung ating attitude sa pagbibigay. Kaya lahat po tayo dapat magbigay. Gusto ba talaga nating magbigay? Gusto ba talaga nating makatulong?
Well, ano po ba ang mga basis ng ating pagbibigay? Una po, nagbibigay tayo bilang tugon sa pangailangan ng iglesia. Alam nyo, kapag nagbibigay tayo sa church, tayo rin pong nakikinabang. Tayo pong nagkakaroon ng maayos na bahay-sambahan, di po ba? Tayo na nahanginan ng mga electric fans or kung minsan nga po, naka-aircon pa tayo. Nakapagbibigay din tayo ng sapat sa ating mga church workers na napaka-importante po niyan. At lumalawak pong ministries at nagkakaroon po ng mga ibayong mainit na pangangaral. At yun po ay binanggit din po sa atin sa Bible. Tinan po nyo sa unang Korinto 9, talatang 13-14, ang wika po sa atin ay ganito. Hindi ba ganyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo? At ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana? Gayun din naman, pinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Nakita po niyo yun? Kaya kapag binigay natin yan, lalawak pong ministries niyan. Well supported kasi ang mga manggagawa natin. Well, ganun pa man po nais kong linawin na ang lahat ay hindi nakadepende siyempre sa ating pagbibigay. Ang grace of God pa rin ang bubuhat sa atin para mapalawak ang kanyang ministeryo. Ngunit mahalaga po makapag-contribute tayo sa mga pagtatagumpay na ito. And again, tayo na naman ang napagpala dahil masaya tayo kapag may mga accomplishments sa church. Masaya tayo dahil may mga bagong kaluluwang lumapit sa Panginoon. At bukod sa pangailangan sa loob ng iglesia, dumarating din pong panahon na kailangan nating tumulong sa iba. Meron po tayong tinatawag na charitable works. Halimbawa po, kapag may mga kalamidad o may nagkakasakit, tumutulong po tayo. Tulad ng pahayag ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 9:6-8, atin pong basahin ng mga sumusunod na talataan. 2 Korinto 9:6-8. Datapot sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasik ng sagana ay nag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ito po yung mga talata. Napakaganda po. Malaking bagay po na ang iglesia ay magmalasakit sa mga nangangailangan. Upang kapag nangailangan ng iglesia, magmamalasakit ang Diyos sa kanyang iglesia na nangangailangan. Hindi naman po pwedeng tingnan na lang natin ang ating mga kapatid na miserableng kalagayan. Pastor, babalita ko sana sa inyo. Meron ng schedule na operation si Sister Jane. Ano kaya pwede nating maitulong sa kanya? Ang maganda po siguro, ipaalam natin sa members ng church. Tapos, magpa-special offering tayo. Sige po, sang-ayon ako ron. Ang ikalawang basis, nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos. Sabi nga po sa aklat ng Juan, kabanatang 14, ang talatan po ay 15, ay napakaliwanag ng binanggit dito. Kung ako'y inyong iniibig, sabi ni Jesus, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang pagbibigay po ay isa sa pangunahing utos ng Diyos. Gusto ba natin patunayan ang pagmamahal natin sa Kanya? Well, magbigay po tayo. Ang pagbibigay, isa sa mga utos ng Diyos kung saan inaasahan niyang magiging tapat po tayo. Bigyan atensyon po natin ngayon ang pagbibigay ng ikapo. Malaki ang stress gist. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon na mahukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagkapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Nandyan po, napakaliwanag. Ito pong simula ng pag-ibigay, 10%. Ang pag-ikapo ay tungkulin ng bawat mananampalataya. Ay ikapo ay sa Diyos, hindi po atin yan. Kaya wag po tayong lalabas sa bahay-sambahan paglinggo na nasa bulsa pa po natin yung pera ng Diyos. Huwag po natin itong kunin. Sa lahat ng ating tinatangkilik, iwalay na po kagad yung 10 bahagi. Kapag nagbigay po tayo ng ikapo, wala pa po tayo talaga binibigay sa Diyos. Kasi Kanya po yung ikapo. Kung magbibigay tayo ng labis doon, yun ang matatawag nating offering. Kaya ang utos ng Diyos, tithes and offerings, di po ba? Ang Diyos ay may karapatang mag-demand sa atin dahil siya po ating manlilikha.
Siya po nagmimay-ari ng lahat. Ipinagkakatiwala lamang niya sa atin ang salapi para i-manage po natin ayon sa kanyang standards. Mga kapatid ko at mga kaibigan, suriin po natin ang ating pag-ibigay sa church. Tayo ba'y nagtatapat sa Panginoon? Tayo ba'y may mga desire na mapalawak ang kanyang ministeryo? Simulan na po nating magtapat sa ating pag-ibigay. Ang Diyos po ay nangako hindi niya tayo papagkukulangin, kundi lalong pagkapalain. Kaya kapag hindi po itinuturo ito sa church, ang wika po sa Gawa, Kabanatang 20:35, ay nagbibigay po talaga yung pagiging mapalad at masaya, di po ba? Tiyakin din natin na tama ang ating motivation sa pagbibigay. Walang sino man ang pwedeng bigyan ng credit sa katagumpayan ng mga gawain ng iglesia, kundi ang ating Diyos. Kung tayo nagbibigay, magalak po tayo dahil ginagamit tayo ng Panginoon sa bagay pong ito. Nawa po'y naging isang paalala sa ating lahat ang paksang tinalakay natin at bilang isang babala sa mga kapatid natin hindi pa po nagiging tapat sa kanilang pagkakaloob.